Sa pagpupulong ng Metro Manila Council ngayong hapon, 12 ang dumalo mula sa 17 mayor. Lahat ng mga dumalo sa pagpupulong ay sumang-ayon sa pagdideklara ng state of calamity. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ryan, gaano karami na ba ang apektado ng pagbaha dito sa Metro Manila? Vic, sa ngayon ay wala pang ibinibigay na eksaktong figures ang DILG kung gaano karami na yung mga apektado. Kasi kanina sa pag-meeting ng mga mayors ay isa-isa silang nagulat tungkol sa apaka-apektado sa kanilang mga lugar. Pero dahil meron ng mga ilang mayors na wala dahil busy pa sila sa pag-rescue sa kanilang mga constituent dahil yung tatlong syudad ngayon na nawala kanina ay mga apektado talaga ng pagbaha gaya ng Marikina at Valenzuela. Sa pagpupulong ng Metro Manila Council ngayong hapon, 12 ang dumalo mula sa 17 mayor. Lahat ng mga dumalo sa pagpupulong ay sumang-ayon sa pagdideklara ng state of calamity. There's a motion to declare Metro Manila in a state of calamity by Mayor Francis Zamora and by Chairman Don, seconded by Mayor Lani Cayetano. The motion is hereby approved that Metro Manila is now in a state of calamity. Hindi naman nakadalo sa meeting ang mga alkalde ng Malabon, Marikina, Valenzuela, Las Piñas at Parañaque. Pero ayon kay DILG Secretary Benhar Avalos, hindi ibig sabihin nito ay hindi sila sang-ayon sa deklarasyon. Obviously, it's Malabon na medyo may problema. Of course, Marikina, si Mayor, may problema. Valenzuela, malaki din ang problema. Now, of course, affected din ang Las Piñas and Parañaque. I'm sure makikiisa sila rito. Dahil naman sa deklarasyon ng State of Calamity, magagamit na ng mga LGU sa Metro Manila ang kanilang mga calamity fund para mapabilis ang pagtugon sa mga naapektuhan ng malawakang pagbaha. Isa sa pinakamalubhang naapektuhan ng baha ay ang Quezon City na mayroong halos 22,000 na individual o katumbas ng 7,231 families na inilikas sa mga evacuation center. Mayroon ding 30 kalsada sa Quezon City na hindi madaanan at lahat ng ito ay mga pangunahing kalsada sa syudad. 80 mula sa 142 barangay ang lubog sa tubig baha. So meron po kaming mga evacuation centers talaga. Pero napuno na po ang mga ito, kaya napilitan na po kami gamitin ang mga simbahan, ang mga covered courts, ang mga barangay hall, ang mga paaralan. So, doing evacuation center na gamit na po natin. Nag-request na rin daw sila ng tulong sa DSWD para sa relief operations sa mga evacuation center at karagdagang rescue boat. Ang nabotas naman, nasa 80% ng kanilang bayan ang apektado na. May mga lugar daw na lampas taon na ang baha. Bago pa manalasa ang bagyo, nasira ang kanilang floodway, kaya nakaragdag ito sa pagbaha. May ilang syudad naman na hindi masyadong naapektuhan ng baha, pero willing daw silang tumulong sa ibang syudad gaya ng Makati. Ito kasi po ang nakikita kong problema ngayon, no? Marami tayong evacuees. Probably from Marikina, from Manaba, nakita ni Mayor Joy 22. Siguro magtulungan na lang tayo just in case hindi kayanin ng LGU yung evacuation. I could task MMDA right now na tignan yung ibang optional sites na po pwede
at makisuyo sa ibang LGU hindi masyadong affected, yung mga neighboring. No? Magtulungan na lang po dahil I could just imagine kung dumiretso ito, kung saan tayo maglalagay ng tao. Ang San Juan nagdeklara na ng suspensyon sa pasok bukas sa lahat ng antas ng paaralan at maging sa pasok sa gobyerno, maliban sa mga essential workers. Ang pamahalaang lungsod ng Maynila ay nagdeklara na rin ng walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan. Ang pasok naman sa gobyerno, pag-aaralan pa raw nila. Kasama sa mga walang pasok ang mga state university. Ang Mandaluyong wala na rin pasok sa lahat ng antas ng paaralan. Inatasan ni Secretary Abalos ang MMDA na ipunin at i-post na lamang sa kanilang social media ang deklarasyon ng pasok sa mga lokal na pamahalaan sa Maynila para walang maging makakalimutan. Bukod naman sa Metro Manila, may ilan ding lugar dito sa bansa na isinailalim sa state calamity, kabilang na dyan ang bayan ng Pinamalayan sa Oriental Mindoro, Pabakan sa Cotabato, Ikit sa Cotabato, at isa pang bayan sa Abad Santos, Davao Occidental. Sa opisyal na ulat ng NDRRMC, mayroon ng naitadalang 8 na nasawi sa buong bansa dahil sa epekto ng Bagyong Karina. 2 ang injured at 1 ang nawawala. Karamihan sa mga nasawi ay dahil natabunan ng landslide at pagkalunod. 76 na kalsada naman ang hindi madaanan at umabot na sa mahigit 882,000 ang apektadong individual. Pero inaasahang lalaki pa ang bilang na ito dahil nagpapatuloy pa rin ang pananalasa ng bagyo. Ang MMDA, Victor, meron daw silang nakaantabay na 4,000 na mga modular tent na pwede nilang ipahiram at 19 na truck sa mga mangangailangan ng tulong dito sa Metro Manila. Ito muna ang latest mula dito sa tanggapan ng MMDA. Balik sa iyo. Ryan, doon sa monitoring natin, isa sa binabanggit nitong mga mayors ng Metro Manila, lalo na doon sa mga heavily affected nitong mga pagbaha, ay yung kakulangan nila sa rescue boats. Meron bang tugon dito ang DILG at ang MMDA kung paano sila matutulungan? Yun nga yung sinasabi ni Secretary Benhur Abalos kanina na magtutulungan na lamang itong mga LGU na willing, kasi may ilang mga LGU na hindi naman masyadong malubha yung pagbaha sa kanilang lugar. Tutulong sila dito sa ibang mga LGU na talagang hanggang ngayon ay nasa 70, 60, 80% ang kanilang mga syudad ay apektado na ng pagbaha. At siyempre tutulong din itong MMDA doon sa pagdi-deploy. At inaasahan nga natin na pinapanalangin natin na hindi na ito magtutuloy-tuloy ang pagbaha dahil baka maubusan na tayo ng mga kagamitan para sa pagtulong. Lalo na nakikita natin itong Marikina ay patuloy pa yung pagtaas ng tubig, ng level ng tubig dyan. Kaya ito ang panawagan ng LGU o ng DILG na magtulungan na yung mga LGU na magkakalapit. Ryan, sa monitoring ng MMDA, dahil nandiyan ka sa may MMDA, gaano pa ba karami yung mga kalsadang lubog sa baha, yung mga hindi talaga madadaanan? Dito sa Metro Manila, wala pa tayong datos kung gaano pa karami yung mga kalsadang binabaha. Pero inalimbawa nga natin kanina, itong Quezon City, na mayroong 30 mga pangunahing kalsada ang lubog pa rin sa tubig baha. At sabi nga ng DILG kanina, kung yung halimbawa itong mga Kamanaba area na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa mga baha, may mga ina-evacuate pa rin, karamihan dun sa mga kalsada niyan ay baha pa rin talaga. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!